The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has looked upon His lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. He has mercy on those who fear Him in every generation. He has shown the strength of His arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has come to the help of His servant Israel, for He remembered His promise of mercy, the promise He made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with Elizabeth about 3 months, and then returned to her home. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. We are now on the 7th day of our Novena Masses. Sige nga, sino dito ang nakapito na? Taas ang kamay. Ayan, medyo marami-rami na po. Almost done. Bukas, 8, and finally, the next day, we complete the Missa de Gallio. My dear friends, let us be mindful that we are still in the context of preparation. Ibig sabihin, 3 more days to go. Matatapos na yung tinatawag natin panahon ng Adbyento. Sabi ko nga po, madalas kong sinasabi nitong panahon ng Adbyento na tayo mga Katoliko, bago magpasko, dapat Adbyento muna ang iniisip natin. And finally, 3 days na lang, matatapos na ang Adbyento. As I have said, we are still in the context of paghahanda. Kaya sabi ko, sino nga ba dito ang handa na? Sino dito ang handa na sa pagdating ng Pasko? Taas ang kamay. Parang nawala yung iba. Ano nga ba? Sabi ko nga po, sana ang ating paghahanda ay paghahanda bilang isang Katoliko. Ulitin ko po, ako po'y nananalangin na sana ang paghahanda natin sa Kapaskuhan ay paghahanda bilang isang Katoliko. Alam niyo po ba na magkaiba po ang paghahanda ng pagiging isang Katoliko? Sapagkat sabihin natin sa secular world o sa labas ng simbahan, ang paghahanda, it's all about accumulation. Tama po ba? Halimbawa, may sakuna, may bagyo at kung ano-ano pa. Tulad na lang nung 4 years ago, pandemic. Anong ginawa ng mga tao? Maghanda tayo, may pandemic. Anong ginagawa? Nangungulekta, nag-iipon, nagtatago, pinupuno. O, di ba? Ang pag-iisip, kapag sinasabing paghahanda, dapat magpupuno, mangungulekta. Kaya nga may hoarding, may ano-anong ginagawa, magkakaroon lang ng paghahanda, kumbaga. Pero alam niyo mga kapatid, sa ating mga Katoliko, ang paghahanda, hindi po ganun. Sa ating mga Katoliko, ang paghahanda ay ang pagbabawas. At yun mismo ang imbitasyon ng simbahan sa atin since day 1 ng panahon ng Adbyento. Maghanda tayo. Paano? Ang pagbabawas. Kaya nga po meron tayong tinatawag na Advent penances. Anong ibig sabihin ng Advent penances? Or Advent practices? Alam nyo, dito po sa aming kumbento,
meron po kami isang maliit na box, malaking box pala. Simula nung Advent season, naka-display po dun sa gitna ng community room. At unti-unti napupuno. Why? The invitation is check your cabinets. Check your cabinets. Kung puno-puno na yan, bawasan na. Alam nyo, dito rin po sa amin, sa maliit na seminaryo, nasa likod ko po yung mga nobisyo, meron din po kaming boxes. Nakabuo po kaming 2 boxes. Sabi ko sa kanila, check your cabinets at take note, itong mga to, kukunti lang po yung mga gamit, pero naka2 boxes kami sa pagbabawas. Kaya mga kapatid, may 3 days pa na Advent. Paki-check po pagdating nyo sa bahay. Paki-check po inyong mga cabinet, ha? Baka naman sa katutak pa ang nasa loob. Paki-check po yung mga hindi na ginagamit. Huwag nyo nang hayaang matutulog lang doon. Yung sa katutak na mga 1 dosenang sapatos dyan, naku, kung sa tingin nyo hindi na nagagamit ng mga sapatos, bawasan nyo na. Bawasan ang gamit, at kung ano-ano pang dapat bawasan. Because this is truly the invitation of the church for all of us. We have to do some Advent penances. And the best way to do this is actually to give up something from what we have and share it with other people. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabawas? Una, kapag nagbabawas ka, anong mangyayari sa iyo? Gagaan ka. O di ba? Kapag nagbabawas ka, gagaan ang pagkatao mo. Alam niyo, ang Diyos lumalapit sa mga taong magagaan. Kapag mabigat ka, nako, ikaw mismo nakakalimot sa Diyos. Pansinin mo yung mga taong mabibigat, sa mukha pa lang ang bigat-bigat na. Ikaw ba'y lalapit sa mga taong mabibigat? Sa mukha pa lang ang bigat-bigat na, punong-puno na nakapatong sa mukha, pati kilay may nakapatong pa. Ano, lalapitan mo ba yung mabibigat? Mas gugustuhin mong lumapit sa mga taong magagaan. Yung tipong sa mukha pa lang, ang sarap kasama ito. At truly, sabi ko nga po, kita mo sa kwento ng mga ebanghelyo natin tungkol kay San Jose, San Juan Bautista, Zacarias, mismo kay Maria. Bakit sila nilapitan ng Diyos? Sapagkat napakagaan ng mga taong ito. Kaya mga kapatid, kung nanaisin nating magkaroon at magiging buo ang presensya ng Diyos sa ating sarili, simple lang, invitation ko, magbawas. Pangalawa, mahalaga ang pagbabawas sapagkat ito'y maaliwalas. Sige nga, pansinin niyo yung mga garden. Yung sala ninyo na sangkatutak na nakatambak. Sabi ko, may 3 days pang magbawas. Bawasan ang mga nakatambak dyan. Naku, sangkatutak na walang gamit na. Yung mga puno, yung mga sanga-sanga, bawasan nyo. Matapos magbawas ng mga puno, ng mga sanga-sanga, at kung ano-ano po mga marumi dyan, maaliwalas. O di ba? Maaliwalas ang mukha. Sige nga kayo, o ako, aminin ko na, kagabi mismo, nagmamadali pa ako, pumunta sa barbero. Nagbawas lang ng buhok. O di ba? Nang sa gayon, magmukhang maaliwalas naman ako. Nang sa gayon, makikinig kayo sa akin. Kayo imagine me kung mahaba ang buhok ko, tapos wala akong, yung balbas ko, hindi man lang nakapagbawas. Di ba, ano ba yan si Father? Pero kapag nagbawas ka, tunay nga namang maaliwalas. Alam ko, kayo, yun din ang gagawin nyo bukas. Alam ko, bukas magpapagupit din kayo. Pangatlo, mahalaga ang pagbabawas sapagkat, alam nyo, kapag nagbabawas ka, you start to give up something. And then suddenly, or eventually, or intentionally, you share it with other people. You know, the fact of sharing itself is a gesture of gratitude. Ang mga taong nagbibigay,
nagbabawas ng mga gamit, nagsasakripisyo ng ibang mahalaga at binabahagi sa kapwa, nagpapasalamat. Ang mga taong madaling magbahagi, magtanggal, mag-give up ng ibang bagay at ibahagi sa kapwa, bukang bibig, di bali na sa'yo na yan. Nagpapasalamat lang din ako. And today's gospel is actually the point of the gospel for all of us. That we should never end the Advent season to say thank you. The ending of giving up, the ending of our Advent penances, the ending of sacrificing something should be our manner of thanksgiving. Kaya nga naman kita nyo sa kwento, napakaganda. Yung kwento natin ngayon, connected po yan sa kwento kahapon na kung saan si Maria bumisita sa kanyang pinsan na sa Elizabeth. At nung nagkita silang dalawa, punong-puno ng saya. At ano ang ending na kanilang pagkikita? Silang dalawa nagpapasalamat. Gratitude. At napakaganda ng kanilang pagpapasalamat. Nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa. Sapagkat sila ay muling nagkita. Ibig sabihin, pagpapahalaga sa presensya ng kapwa. Kaya nga naman, we always have this kind of tradition that when we talk about Christmas, is a reunion. Nagtipon-tipon, nagsama-sama, lahat umuuwi. Bakit? It simply means that we value the presence of one another as a family. Sana po sa ating pagtitipon, mga kapatid, alam ko may bahagi doon yung pagbibigay. Why not say thank you for one another? Magpasalamat tayo. Say thank you. Titignan natin. Alam nyo, yung ebanghelyo natin is what we call Magnificat. Sabi nga daw, ito'y dasal o kanta ng isang napakapobreng babae. Napakapobreng tao. Ito'y isang kanta o yung pasasalamat niya. Alam niyo, kung titignan niyo yung kwento, yung kantang ito, napakaganda. Nagpapasalamat siya sa presensya ng kapwa. Nagpapasalamat siya sa kanyang estado sa buhay bilang isang mahirap. At nagpapasalamat siya higit sa lahat sa biyaya ng Diyos. Can you imagine a very poor woman thanking God for all the blessings she received? Ulitin ko, ang isang pobreng babae, nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang kanyang natanggap. Una sa lahat, ano bang maipapasalamat niya? Wala nga eh. Isang babaeng napakababa, isang babaeng walang-wala, and yet nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Isipin mo, paano niya nagawa yun? Walang-wala na nga siya eh. Mababang-mababa nga, kawawa nga, nagpapasalamat pa. My dear friends, this is a good reminder for all of us that we should rather be more grateful, for we have a lot of things. We have our families with us. Umuwi kayo mamaya. Tignan nyo yung bahay nyo. Tignan nyo yung mga cabinet ninyo. Tignan nyo yung ref ninyo. Tignan nyo ang mga kasama ninyo. Hindi ba dapat maging mas magpapasalamat tayo sa Diyos? Tignan nyo yung eksena, napakaganda. Ang mga taong marunong magpasalamat, una, nakikipagkita. Anong ginawa ni Maria at ni Elizabeth? Because of their gratefulness, sila'y nakipagkita sa isa't isa. Hindi nagtatago.
Alam niyo mga kapatid, ingat tayo ha, sapagkat ito tila bagayong bagong sistema ngayon sa lipunan. Kung sino pa yung sagana, kung sino pa yung abunda, naku, nagtatago. Kung may kumakatok, alam ko, gabi-gabi sa bahay ninyo, minsan nagtatago tayo. Pag nagsisimula na yung kumakanta, Pasko na naman, pakipatay yung ilaw, lights off. Kung sino pa yung ang ganda-ganda ng design sa bahay, ayaw makipagkita. Mga kapatid, si Maria, si Elizabeth, dahil sa galak at pasasalamat, nakikipagkita, hindi nagtatago. Ang mga taong labis na nagpapasalamat, nakikipag-usap. Nakikipag-usap. Personal ha. Alam ko sa ngayon, uso ang text. Alam ko, actually ako nga simula ngayon, nakakatanggap na ako ng mga Christmas blessing. Before 25, bago ako maunahan, bumati na muna ako ngayon. Ang dami. Minsan hindi ko mabilang, umabot ng mahigit 100 na pagbati. Kaso nakapagtataka, kapag makita mo na personal, parang wala lang. Mas paganda, ang taong labis na nagpapasalamat, nakikipag-usap ng personal. Mas mahalaga kapag personal, mas meaningful. Merry Christmas! O, di ba? May tunog pa yan. Happy New Year! O, di ba? Kaysa text messages, Merry Christmas! Meron pa yan, pasabog-pasabog pa yan, may effect pa yan, emoji, may heart pa yan. Pero magkita personal, parang wala lang, dead ma. Hindi tunay na pakikipag-usap. Pansinin nyo yan, hindi tunay. Ang labis na nagpapasalamat, mas gugustuhin mong lapitan. Saan ang punta mo gabing-gabi na? Magpapasalamat lang, pupuntahan ko si magpapasalamat lang. And that's exactly what happened in the story. Mary visited Elizabeth sapagkat punong-puno ng pasasalamat. Pangatlo, ang mga tao nagpapasalamat. Sabi ko nga po, tulad ng kanilang ginagawa, bukang bibig ang Diyos. Bukang bibig ang Diyos. Napapansin nyo ba yan pag may bisita kayo? Di ba? Pag may bisita kayo sa bahay, binigyan nyo ng gift, paulit-ulit, salamat po, salamat po. Alis na po kami, salamat po, salamat po. Picture muna. Sige, after selfie, salamat po, salamat po. Kahit paghatid mo na sa sasakyan, salamat po talaga. Isang pasasalamat, equivalent to how many times? More than 10 times. At ang ending, God bless you po. Pasasalamat sa kapwa, subalit ang wika, salamat sa Diyos. And this is exactly what happened in today's gospel. A thanksgiving to God. Kaya mga kapatid, ito lang po. Sana yung ating paghahanda sa Pasko ay tayo'y magiging isang Katoliko. Alam ko, busy-busy na kayo ngayon. Marahil yung iba bumibili na pagkatapos sa simbang gabi, diretso na yan sa mall. Maaga tayo, opening ng mall. Sabi ko nga po, sana ang ating paghahanda ay paghahanda bilang isang Katoliko. Hindi nag-iipon, hindi nangongolekta, nagbabawas upang ibahagi sa iba. On this 7th day, sana po, ito po yung aking mga panalangin. I have 7 things na sana bawasan natin. Una, pagbabawas ng gamit. Pangalawa, pagbabawas ng sama ng loob. Diyos mio, ang pangit-pangit yun na nga. Yung mukha no, hindi niya mapinta, masama pa loob mo. Paano nala yung gaan ng loob? Diyos ko, ang dahilan pagkapangit hindi sa mukha dahil sa sama ng loob.
Kaya bawasan na yan. Bawasan ang sakit ng katawan. Bawasan ang mga masasamang salita. Ha? Bawasan na yung mga kapitbahay yung marites. Sana po mababawasan na Panginoon ang members ng mga marites. Huwag niyo na pong dagdagan. Bawasan ang di kaaya-ayang mga gawa. Bawasan na natin. Bawasan na ang mga kaaway. Bawasan na ang mga kasalanan. At ipanalangin po natin, ito po ang aking dasal sa ating patuloy na paghahanda. 7 bagay din na sana sikapin natin sa tulong at grasya ng Diyos, tayo'y madagdagan. Madagdagan ang simpleng pamumuhay. Madagdagan yung perspective sa buhay na magiging simple, katulad ni Maria. Madagdagan ang kagandahang loob. Simpleng pag-share lang po ng maliit na bagay. Alam nyo, ang dami ngayon nagdi-distribute ng mga pagkain sa mga mahihirap. Why not? Dagdagan natin yan. Dagdagan natin yung tibay ng kalooban. Instead na sama ng loob dyan, tibayan mo yan. Dagdagan ang mapayapang pakikitungo sa kapwa. Huwag na masyadong maldita, huwag na masyadong strikta. Mapayapang pakikipagkapwa. Dagdagan ang ating totoong pakikisama. Dagdagan ang pagpapatawad. At higit sa lahat, katulad ng imbitasyon ng ating Ebanghelyo, sana Panginoon ay dagdagan natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos.